reaction na talaga yung sinasabi ni BBM na no significant impact sa ating economy in Israel. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VP. Magiging acting vice mayor. The highest, by percentage, the highest councilor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Kasi dati third district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati 'di ba si Congressman Ungab, pero at ngayon election na ito hindi ko alam kung first district 'yon. BBM sa kaya mo salmot mo apil sa zona ni BBM sa wala pa ko kibalo asa ko ana adlaw, wala pa namon nahuman ang ako ang schedule. So wala pa ko kibalo kung asa ko sa July 28. Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang hunang-huna niya, mulingkod ko dito. Pangpagubot lang. Pillars from other governments, they would be willing to host the president? Wala, hindi ko alam sir, sa totoo lang. Ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, sa ito sa email sa Australian government, inquiry lang siya or clarification? Wala ko. Basahin ko na lang, no? Yung Australian government, ba ginagagan? Or something? Department of Foreign Affairs and Trade of, I guess, Australia. Kay nga no, ang iyahang telephone number is +61. Tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. So I do not know from where she or he based her email. And it was dated yesterday? Walang date. Pero giblur ang name nung sinulatan. Kana po ang dili ko kabalo no, kay wala may apelyido, first name lang. One name lang ang. So wala ko kabalo if this is a family name or a first name. National articles, I don't know kung kabalo. Wala kang siya source. Only reports. Oh, so as journalists and as reporters, pwede ba ka magbuhat og news item na wala kay source? Intellectually challenged. So, yeah. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. So, yes, President Duterte did not apply for interim release in Australia. Dili mo na sa amo gikan lang na siya sa I think sa kadtong contact atong nagsulat sa article media report ng inyong pagpunta sa Australia, yung pagdawi or if ever or naging part ba siya ng usapan nung nagpunta kayo sa Australia possibly hindi. maging host sila? No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, yeah. Nasa na tayo sa pag-workout for those two countries? Kasi crucial din po di ba ito dun sa magiging mayor din ni former president? Ay, hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath.
Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at anong challenges kung bakit hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Will there be si DILG on the matter? Hindi siya makatake oath by June 3rd. Dili. I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. And dili nila trabaho magpa-oath sa mga elected. Di na lang ko mo comment ma'am para dili ko mamakak. Ma'am, to clarify, kasi parang yun yung response nila. Pag isa natin yung sa Australia, Australia is one of parang the list, sa list na kinukonsider. Kaya yung natindihan nila ma'am, parang isa yung Australia sa dalawa. Just to clarify ma'am, na wala yung Australia or hindi ibig sabihin nasa list siya yung isa sa dalawa na kanila. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But I never said that Australia is one of the 2 countries in the petition. Never said that. So, siguro, ano na lang din siguro ito, kagagawan ng ano. What are you thinking now? It's a propaganda? Oh, likely, of course. I would not be surprised if this is propaganda coming from the from the administration But will you ask Australia about it? Kung totoo. about the interim release. Hindi na, kasi alam ko naman na hindi totoo yung kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release sa Australia. So hindi ko na kailangan tanungin ang Australia. Relevant to the ICC? The Australian? No, I think sa tingin ko lang kasi intellectually challenged naman kasi talaga ito sila. So, akala siguro nila, pumunta ako doon sa Australia for interim release. Yun ang, ganyan mag-isip ang mga intellectually challenged. Hindi masyado malalim yung pag-iisip nila. Oo. Hindi nila pinapalaliman yung pag-iisip. So, siguro, akala nila, dahil pumunta ako Australia, akala nila related yon sa interim release. Hindi. Alright, thank you, VP. Thank you, OVP Davao Media. Sige, tas after, pwede tayo tumuloy-tuloy? Kasi ang next nito sa 2028 na.